So yan 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan 'no, same as usual na naman. So gumawa na naman po ng isang misleading at peking narrative itong mga DDS. At gamit po ang isang splice na video. At ang biktima nila ngayon, walang iba kundi si Congressman Luistro. So alam naman po natin mga kababayan 'no, na itong si Congressman Luistro nga po ay nakakakuha po ng momentum, ng simpatya dahil nga po sa pagkondina niya sa mga Duterte Group. 'Di ba dito nga po kay Digong, kay Sara at saka kay Harry Roque. Okay. So ganyan po talaga style po ng mga DDS na 'yan. Kapag kinukondina nila yung poon nila, sinisiraan po nila. Okay. So ngayon, ang point natin dito 'no, ang sinasabi ngayon ng mga DDS na kung bakit nga daw po si Kibuloy ay kailangan niya magtago pa at 'wag magpakita kasi nga daw si Congressman Luistro naman daw po ay ginawa din naman po yung same. Yung parehas po ng ginagawa ni Kibuloy ngayon. Na inamin daw po ni Congressman Luistro na tinago niya yung asawa niya nung meron pong kasong rape. Okay. So actually matagal na tong video na to, no? 2 weeks na nga to eh. Pero ngayon lang siguro nakita ng mga DDS to eh. So para ito para ma-explain po natin yung narrative mga kababayan, ito yung sinasabi nila ngayon. Una ko 'tong nakita kay Joey Di Naliligo, okey? So isipin niyo 'no, kababaeng tao pero mukhang mabaho, 'di ba? So sabi ni Joey dito, tinago niya asawa niyang wanted, okey? Tapos isa naman, ito yung madaldal, eh, 'no, itong si Bukengkang na 'to, eh, si Sas. So sabi ni Sas, 'di ba, Congressman Luistro, the anti-Sara declamation contestant, sa budget hearing proudly narrating na tinago niya ang asawa niyang si Mayor Noel Luistro may warrant of arrest ng rape noon. Tinago niya ang asawa niya at hindi sinuko. But she exhausted the all legal remedies. Hindi niya sinuko. Proud siya na tinago niya mismo sa batas. Any comment, Bongbong Marcos, sa pagtago ng kaalyado nyo sa isang may warrant of arrest. Una mga kababayan, no, bobo rin talaga itong si Sas eh. Si Luis Trom mga kababayan, di ba? Well, una mga ka-Streetwise, no, para clear lang tayo. Itong si Congressman Luis Trom po ay parte po siya ng Lakas CMD. So, kapartido po siya ni Martin Romualdez. Pero ang alam ko, yung asawa niyang si Noel Luistro na merong kasong rape na na-dismiss na ngayon is NPC. Okay. Pero by the way, no, para mas maliwanag. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ang gawin natin, panoorin natin tong video po na to. Okay. Ito yung ito yung pinagkakalatilang video eh. So yan yung video po na yan, no? Galing pa ata kay Go Philippines to, no? Kasi JNK, eh, di ba? So, ito. Panoorin natin to ah. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Okay, teka, putulin muna natin doon. So ngayon, ang sabi ni Congressman Luistro, no, ang isa sa mga reason kung bakit niya tinago yung asawa niya, kasi nung mga panahon daw po na yan, nung panahon nga po ni Digong, uso daw po yung patayan. Uso daw po yung EGK sa mga mayors, okay? So, tingnan ngayon natin to dito, no. Actually, na-content ko na to eh, pero i-share ko na lang po ulit sa inyo, no. So, ito yan. Okay. So, ito nabalita ito nung 2021. Teka lang, ayusin natin 2021. Okay? Teka, kita nyo ba? Okay. Teka, lakihan natin. Yan. Yan. Okay. So, ito mayors and vice mayors killed during Duterte administration. So, actually, madami to. Di ba? So, ito si Aaron Sampaga, di ba? Ng Pamplona, Cagayan. Tapos si Diacom, di ba? Si Mayor Samsudin Damacum, si Rolando Espinosa ng Leyte, tapos si Anwar Sindatuk. So ito yung mga listahan mga kababayan na mga namatay po na mayor at vice mayor noong panahon ni Digong. So syempre ang pinakasikat dito si Mayor Halili ng Batangas din. Okay? Si Ungab din pala, no? Ungab. Okay? Tapos Mayor, ito
Mayor Antonio Halili of Tanawan, Batangas. Okay. So ngayon, ang isa sa mga reason daw po kung bakit daw po tinago ni Congressman Luistro na hindi pa siya congressman nito nung nangyari to, dahil nga daw po sa mga EJK daw po sa mga mayors. Okay. So, wala lang. Gusto ko lang banggitin yan. Pero continue natin. Sige. Wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pag ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the petition for demurrer to evidence, yata yung final namin, petition to demurrer to evidence. It was granted, and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini. Naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ng taga Mabini. Okay, putulin na natin doon. So ngayon, ito yung ngayon ang reklamo ngayon ng mga miyembro ng mga DDS. Kung nagawa daw po ni Congressman Luistro dati na itago yung asawa niya na wanted at merong arrest warrant, so ano daw po pagkakaiba nito kay Kibuloy? So dapat daw po si Kibuloy din daw po ay merong pagkakataon na magtago at 'di ba, patunayan na walang kwenta yung kaso. Okay. So ang point dito mga kababayan, pinutol nila yung video eh. Pinutol po nila yung video. Kasi ang point dito mga kababayan, kung fabricated po yung kaso, kayang-kayang gawin po ito na ibasura po kahit hindi po sumuko ang isang akusado. No? Ito lang para ma-explain natin ng maayos, no. Teka lang. Tanggalin natin 'to So, para mas malinaw mga kababayan, ito yung arrest warrant nga po ng dating asawa ng asawa po ni Congressman Luistro. Okay? Teka lang, ayusin natin 'to. Ito. Hindi, ito yan. Okay? So, ito yung arrest warrant niya. Actually, totoo talaga. May arrest warrant talaga. Ito. Okay? So, teka lang. Lakihan natin. So, yan. So, malinaw naman mga kababayan talaga, no, na may arrest warrant talaga. Okay? Noel Luistro, di ba? Ito ay naging kaso noong 2019. So, may arrest warrant. Okay? So, ang point dito mga kababayan, ito yung sinasabi natin dito eh. Okay? Pinutol nila yung video. Ganyan po talaga ugali ng mga DDS. Pinutol po nila yung video ni Congressman Luistro. So, buti na lang mga streetways na nakakuha tayo ng kompletong video kay Enzo Recto. Okay? So, ito yung parte na pinutol po ng mga DDS para makakuha sila ng narrative. Tingnan nyo pakinggan nyo to. 2019, it was my husband's second term as mayor of Mabini. He was the one who intended to run for congressman. Kasi yung sinundan ko will be stepping down because that was his third term. 2022, he has to step down kasi last term na siya, no? So, my husband manifested his intention to run for congressman in 2022. So, what happened, as early as 2019, umikot na siya. Inikot na niya yung 6 na bayan. Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Pinoy. Nagpapilala na siya tatakbo congressman. And then come December 2019, we were surprised. We were surprised by 2 consecutive fabricated cases of rape against my husband. Kung bakit ito nasabing fake, the complainant is a fictitious personality. The address of the complainant is erroneous. The address of my husband is erroneous. O, ayan So, ngayon mga kababayan, ito yung parte po na pinutol ng mga DDS.
Itong parte po ng video po na to, pinutol po ng DDS para po makapag-mislead na naman po sila. Ugali po talaga ng mga DDS, ng mga tarantado na to, no? So ngayon, ang sabi ni Congressman Luistro na peke daw po, fictitious. Kumbaga gawa-gawa lang daw po yung nag-file ng kaso. Yung address, erroneous, mali-mali, pati yung address din po ng asawa niya, mali-mali din. So pag ganun mga kababayan, 'di ba? Madali lang po talaga sa isang abogado na ipa-dismiss yung kaso kasi una, mali-mali po yung ebidensya. 'Di ba? At yan mga kababayan, yan ang kailangan gawin po ni Kibuloy. Kung sinasabi ng mga DDS na parehas lang naman pala yung ginawa ni Congressman Luistro at saka ni Kibuloy ngayon, so patunayan nyo muna na fictitious yung nag-file ng kaso. Na medyo magkaiba yon, tandaan nyo. Kasi dito kay Congressman Luistro, napatunayan niya sa korte na fictitious yung nag-file ng kaso, pero dito po kay Kibuloy, 2012 po nangyari or 2011 pa po nangyari yung yung sinasabing pangmolestya sa bata. 2019 nag-file ng kaso, and then binuksan ulit ang kaso noong 2023 or 23 nga. So magkaiba 'yon. So dito po mga kababayan, hindi po fictitious yung nag-file ng kaso kay Kibuloy kasi po totoong tao. Pero dito kay Noel Luistro na asawa nga po ni Congressman Luistro, so napatunayan niya sa korte na fictitious po yung kaso. At especially po yung complainant at mga kababayan, no, tandaan po natin na non-bailable case po yung rape. 'Di ba? Well, sabi ko sa inyo mga sinto-sinto tong mga DDS na to Pinutol nila yung part kung saan in-explain po ni Congressman Luistro kung paano niya, 'di ba? Kung paano niya napatunayan sa korte na peke yung ebidensya at fabricated po yung kaso. 'Di ba? Just to prove something, kahit po fake news, kahit po misleading, gagawin po talaga ng mga DDS yan just to prove their fucking narrative. O, di ba? Continue pa natin. The notices of the prosecutor are all returned to sender. The notices of the court are all returned to sender. O, di ba? Isipin nyo ibig sabihin nun, return to sender na po yung mga yung mga notice ng korte. So fictitious talaga yung yung kaso, di ba? In spite of all those, the court issued a warrant of arrest against my husband. Para yung bombang sumabog sa amin. Of course, the nature of the case of rape, no pwede yan. Diba? What is strange, yung palang warrant of arrest na yun was issued as early as parang September 2019. Tapos, may nagbulong lang na kaibigan, December. And I had to take my part to look for that case. Ako pa ang naghanap. Until we were able to locate kung ano yung kaso. And to our surprise, may kaso nga. May warrant of arrest nga. May picture nga ng asawa ko. But the picture was a picture that was grabbed from the internet, no? Walang katabing babae. Siya lang. Nasa campaign. Yun. So, that was a very big blow to us. Kasi, this was during the time na maraming namamatay. You know? I don't know, But this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. Yeah. At least you get the... What I did, So, at least, no, nakuha nyo, no, na yung part po na yon pinutol po ng DDS, ng mga DDS to. Okay? Isipin nyo, no, ang dami pwedeng putulin yung unang part pa talaga pinutol nila. So, ngayon, dito na natin makikita, di ba? Well, to, in my own opinion na to, no? So, kaya naman pala na itong si Congressman Luistro ngayon ay isa sa mga kritiko ng mga Duterte kasi first-timer pala niyang congressman Di ba? Kaya pala, no, ito in my own opinion lang ulit, kaya pala na naging kritiko po ng mga Duterte itong si Luistro dahil meron pala silang experience ng pang-aabuso noong panahon po ni Duterte. Di ba? Naging biktima po ng maling kaso, ng maling judicial system po sa pamamagitan nga po ng Duterte administration ang asawa nga po ni Congressman Luistro.
So ngayon, medyo gets na po natin yung hugot nga po ni Congressman Luistro kung bakit siya naging critical ngayon sa mga Duterte, kay Harry Roque, at kahit po kay Sara. Okay? So yun mga kababayan, so yan po sa Team Replay. Ano nga po masabi nyo nga po dito sa pinagkakalitan naman ng mga DDS. Di ba? Na peking narrative, na fabricated narrative, at splice video. Mahilig po talaga yung mga DDS sa ganyan, yung mga putol-putol na video. Mga gago talaga itong mga to, no? At ngayon mga kababayan, no, at least, no, kahit paano is na-explain po natin kung ano ba talaga yung nangyari nung panahon po na yon. Okay? So yun po, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-share, pa-subscribe, and pa-like na lang din po itong video po na to kung hindi naman po kalabisan para sa inyo. So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you.